Sa araw pong ito, ang paksa na ating pag-aaralan ay pinamagatang burden. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, pasanin. Sinasabi po sa Galacia, Kapitulo 6, versikulo 2, magdalahan kayo ng mga pasanin. Sa wikang Ingles, mga kapatid, ginamit po dyan ay burden. Okay? Madalas po pong babanggitin, mga kapatid, ang burden. Kaya kailangan po ay maintindihan natin na ito po ay pasanin sa Tagalog. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ito po, mga kapatid, ay sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, lalo na po sa mga taga-Galacia, na sinasabihan niya o binibigyan niya ito, mga kapatid, ng aral na magdalahan ng pasanin. Pag sinabi pong pasanin, mga kapatid, ito po yung mga kabigatan natin sa ating buhay. At sa pagdadala po ng pasanin, sinasabi niya dyan, tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag tayo po ay nagdadalahan ng mga pasanin o kabigatan sa buhay, tayo po ay nakakasunod o nakakatupad sa kautusan po ni Kristo. Gaya po na sinasabi sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita sa makatwid ay dito, iibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. So, ang Biblia, bagamat yan po ay napakarami pong versikulo o talata dyan, mga kapatid, yan po ay nauuwi lamang sa isa na ang pinakamensahe, ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So napakadali lamang po intindihin. Hindi po basta lamang sinabing ibigin mo ang iyong brother, ang iyong sister sa pananampalataya, kundi ang ginamit niya dyan, generally, kapwa po ang ginamit dyan, mga kapatid. So walang takas po yan. Yan man po ay kapatid mo sa pananampalataya o hindi. Yan po ay tao na siyang dapat natin ibigin. Kung paano natin iniibig ang ating mga sarili, gayon din daw dapat natin ibigin ang ating kapwa. So sa oras na ito, mga kapatid, ang layunin po ng ating pag-aaralan o ang layunin ng ating pag-aaral ay matuto po tayong maging bukas ang ating isipan patungkol po sa tinatawag na pagdadala ng pasanin ng bawat isa sa atin. At maturuan tayo na sa pagdadala po ng pasanin, hindi po pwede na tayo po ay maging makasarili. Ganyan po. Kapag sinabi pong burden o pasanin, ang sabi po, ito po ay load. No? It is a load. Typically, a heavy one. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, ang pasanin daw po ay isang karga. Okay? Sa karaniwan, isa po itong mabigat. Okay? Isa po itong mabigat na karga. Hindi lamang po basta karga. And in the Bible, mga kapatid, sa Biblia, tinutukoy po ang pasanin na ito daw po ay madalas na sumasagisag sa mga paghihirap. Paghihirap, responsibilidad, at mapang-aping aspeto ng buhay. Partikular na para sa mga mananampalataya. Maaari itong kumatawan sa kasalanan, pagkakasala, bigat ng pamumuhay ng tapat, o mga hamon ng pamumuno at ministeryo. So mamaya pag-aralan natin yan, mga kapatid, na mas maigi kung ano ibig sabihin yan. Ngunit padadaanan natin ito. Meron pong mga kabigatan gaya po ng tinatawag na kasalanan. May mga tao na nahihirapan na pong maglingkod sa Diyos at nagsasabi sa kanilang mga sarili, para ngayon ko nang maglingkod sa Panginoon. Bakit kanyo? Kasi niloloko ka na lang ang Diyos eh. Lagi na lang akong nagkakasala. Nahihirapan akong makabalik. Nahihirapan akong makabawi. So siya po ay nakakaranas, mga kapatid, ng paghihirap. Nagiging load ito, nagiging kabigatan ito sa kanya, mga kapatid, na hindi siya makalapit. Lalo na po kapag sobrang bigat ng kasalanang ginawa. Halimbawa po, siya po ay nangalon niya, no? Asawa ng isang kapatid, inasawa niya o asawa ng kapitbahay niya. Nagkaroon sila ng relasyon, yun po ay pangangalon niya, mga kapatid. At mabigat po na kasalanan yun. Ganoon din po, mga kapatid, ng pagpatay.
sa iyong kapwa-tao. Mabigat din pong kasalanan yun. Na minsan, yung bigat po ng kasalanan ang pumipigil sa atin para tayo po ay makalapit sa Diyos. Dahil ang feeling po ng isang taong nakagawa ng mabigat na kasalanan ay wala na siyang karapatan at wala na siyang puwang, wala na siyang pag-asa na makabalik sa Diyos dahil sobrang bigat ng kanyang ginawang kasalanan. At yung kasalanan na yun po ay nagiging burden o kabigatan sa kanyang puso. Pakuha natin mga kapatid. Ngayon po, ang Galatia Kapitulo 6, versikulo 2 ay nagtuturo sa ating lahat, naghihikayat sa pagsuporta sa isa't isa sa pamamagitan ng aktibong pagtulong at suporta sa mga kapatid sa oras ng kahirapan o pangangailangan. Basahin natin ulit. Magdalahan kayo ng mga pasanin. Hindi po isang pasanin ito. Mga. Plural form po ang ginamit dito mga kapatid. Plural. Magdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Okay? Ngayon po, ang sabi mga kapatid, tinuturuan tayo na magkaroon tayo ng aktibong pakialam. Okay? Magkaroon tayo ng pakialam. Okay? Sa pamamagitan ng aktibong pagtulong at suporta sa mga kapatid. So kapag tayo po ay mayroong aral o tayo po ay naturuan at i-apply po natin ang ating natutunan, sinasabi po ng Biblia, tayo po ay magtulungan sa pagdadala ng pasanin. Kaya po, tukuyin po natin mga kapatid. Ano po ba ang mga pasanin? Meron pong tatlo sa maraming example patungkol po ng tinatawag na pasanin o burden. Okay? Ito po, there are 3 of many examples of burden. Una po mga kapatid na burden o yung bigat, pasanin. Sabi, burden as a representation of hardships o yung tinatawag po na paghihirap. Ang pasanin ay maaaring tumukoy sa mga problema at kahirapan sa buhay, kapwa pisikal at espiritual. Ngayon mga kapatid, huhukayin natin ito. Huhukayin natin ito sa sitwasyon o paraan na kung saan ay maintindihan natin. Pag sinabing burden, ito po yung mga kabigatan natin. Maaaring paghihirap, pagdurusa, mga alalahanin. Ito po ay maaaring mga pisikal na paghihirap o mental, etc., emotional, etc. Isang mababaw na pwede kong maipaliwanag. Halimbawa, may kinuha kang hulugan na motor. Hindi ba't araw-araw nag-iisip ka kung paano mo huhulugan ang motor? Tama? Amen. Lalo na pagpalapit na ang due date, ang ipon mo pa lang ay 600, nahihirapan ka na. Nag-iisip ka kung paano ka kukuha ng extra income para mapunan mo at mahulugan mo ang iyong motor at huwag mahila. Araw-araw siyang tumatakbo sa isipan mo hanggang sa pagtulog mo kung paano mo mababayaran at matatapos ang hulugan. So yan po ay uri na tinatawag na pasanin, burden. Amen. Kung ano po yung tumatakbo sa isipan ninyo na nagpapabigat sa inyong kalooban, sa inyong puso, sa damdamin, yun po ay burden. Halimbawa, sama ng loob sa iyong kapatid, sama ng loob sa iyong ina, sama ng loob sa iyong asawa. Nadala-dala mo yun. Ang hirap makatulog. Hindi po ba't pag may sama ka ng loob, ang hirap pong makatulog sa gabi. Yun po ay pasanin. Burden po yun ang tawag doon mga kapatid, pasanin. Ano pa? Sino po ba may mga utang mga kapatid na hindi na pinapautang sa inyong mga sa mga tindahan? Dahil hindi ka na nagbabayad. Okay? Hindi ka mapautang. Ngayon nag-iisip ka, paano kaya kami kakain? Isa rin pong burden yun, ang pagkain. Paano mo itatawid ang bawat araw mo na makakakain ka kasama ng iyong pamilya? Isa pong pasanin nyo. At wala pong tao, mga kapatid, sa mundong ito, na wala pong pasanin. Gusto kong iklaro sa inyo, wala pong tao na nabubuhay na walang pasanin. Miski yung sinasabi nating baliw, na
na pakalat-kalat sa daan, may burden din yun. Ano ang burden ng isang taong baliw? Kung paano kakain. Bawat lakad niya, iniisip niya yung, kasi gutom eh, yun lang naman ang kanyang ang kanyang sarili, makakain siya. Yun ang kabigatan niya. So lahat po tayo ay may kabigatan o burden na dala-dala. Ngayon po mga kapatid, ang sabi dyan, kailangan natin magtulungan sa pagdadala ng pasalin. Magtulungan daw tayo mga kapatid. Nang sa ganon, kapag ginawa daw natin yun, matutupad natin ang kautusan ni Kristo na tayo po ay nagmamahalan mga kapatid, gaya ng sinasabi ng Biblia. Ngayon po, pag sinasabing pagsuporta o pagtulong, hindi po ito palaging pera. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Ang pagsuporta sa kapatid, pagtulong sa pasanin na meron siya, hindi po ito laging pera. Halimbawa, may isa pong kapatid na namatayan. Bigat na bigat siya. Ano po ba ang paraan para mapagaan natin ang kanyang pasanin? Kasi ang pasanin niya lungkot dalamati. Siyempre, kailangan mo siyang puntahan, suportahan mo siya. Nandito lang kami, brother, nandito lang kami, sister. Hindi po palaging pera. Lungkot-lungkot mo naman. Ito, 5,000. Hindi po ganun. Hindi po pera palagi ang magbibigay ng kagaanan sa isang pasanin. Lagi niyo po tatandaan yan, mga kapatid. So kung ano po ang hinihingi ng pagkakataon na pinagdadaanan ng isang kapatid na kabigatan, kailangan nyo po yun sabayan. Kailangan po natin yun sabayan. Tulungan, mga kapatid. Hindi po mga kapatid, pag may namatayan na, wala akong pakialam. Okay? Pag may namatayan, hindi ka napunta. Lalo na kung kapatid sa pananampalataya ang namatay, wala kang pakialam. Okay? Maliban na lang mga kapatid kung hindi ka makapunta dahil meron talagang mga mabibigat na rason. Pero kung wala ka talagang mga rason na mabigat, mga kapatid, at hindi ka pumupunta, hindi ka nakakasunod sa aral ng Panginoon na magtulungan tayo sa pagdadala ng pasanin. Halimbawa may kapatid na nakita tayo mga kapatid na nahihirapan sa isang sitwasyon, sa isang pagkakataon. No? Siya po ay mapagbigay, ngunit dumating ang panahon, siyempre, bumabaliktad po ang mga sitwasyon at nangailangan siya. Kailangan din natin siyang tulungan kung paanong tinulungan niya po tayo dati. Nakuha natin mga kapatid. So magtulungan po tayo ng pasanin. Una po na sinasabi dyan, burden as a representation of hardships. Kahirapan. Saan po ba tayo naghihirap mga kapatid? Both in spiritual and physical. Minsan pa nga sa mentalidad nahihirapan. So ano man po ang pinaghihirapan natin o nakakaranas tayo ng paghihirap, gaya po ng pag-uusig, dahil nung ikaw ay naglingkod sa Panginoon, inuusig ka ng asawa mo, ng pamilya mo, bakit ka nagbago-bago daw ika ng reliyon, kaya nagkakahirap-hirap tayo. Mga kapatid, bigat yun Mabigat sa puso yun. At yun po ay burden na dapat po na mapagtulong-tulungan po natin. Ikalawa po, burden as a symbol of responsibility. Alam niyo mga kapatid, simbolo po ang kabigatan ng responsibilidad. Halimbawa po, kung ikaw po ay leader sa isang pinagtatrabahuan mo, halimbawa, chief ka sa isang pulis. Chief of police ka mga kapatid. General ka. Pagpalagay na natin 4-star general ka. Meron kang responsibility. At yung responsibility na yun mga kapatid, yun ang kabigatan mo. Nakuha ninyo? Okay? Lahat ng mga leaders, maging sa pagiging mayor mga kapatid, ang responsibilidad niya mga kapatid ay ang kanyang nasasakupan. Ibig sabihin, isipin niyo lahat po ng namumuno sa isang departamento o sa isang lalawigan o sa isang bansa o sa isang kaharian. Lahat po yan ay responsibility ng isang taong namumuno. Nakuha natin mga kapatid. Yung namumuno, meron po yung sariling problema. May sarili po yung burden sa buhay.
Subalit, mas matimbang, pag ikaw po ay leader, lalo na po sa pagiging mayor, ang responsibilidad mo, isang buo na lalawigan. Pagpalagay na natin ang naik. Iisipin niya kung paano niya mapapaayos ang lalawigan na kanyang nasasakupan. Kung ang basura nagkalat, kailangan niya aksyonan yun. Ibig sabihin, hindi po natatapos ang pagiging mayor niya kapag pumasok siya sa munisipyo. Okay? Hindi po natatapos ang pagiging general bilang pulis kapag pumasok siya doon sa pagiging pulis. Kahit nasa bahay na sila, bit-bit pa rin nila ang burden. Kuha nyo? Ang bigat kung paano susolusyonan yung responsibilidad na nakaatang po sa kanila. Nakuha natin mga kapatid. Amen. Ganon din po sa tatay at sa nanay mga kapatid. Araw-araw po nilang iniisip ang burden na ito. So ito po ay responsibilidad. Ang isa pong wangis o ang isa pong halimbawa ng burden ay responsibilidad. Gaya po ng pastor, mga kapatid. May mga pastor po na hirap na sa buhay personal. May mga problema po silang personal. Ngunit mas matimbang kung minsan ang problema po sa loob po ng simbahan. Dahil ang problema ng mga kapatid sa pananampalataya, iniisip niya rin. At hindi po natatapos ang kanyang isipin kapag gising lang siya. Minsan kahit natutulog siya mga kapatid, iniisip niya pa rin kung paano makakatulong, kung paano niya mapapabuti mga kapatid ang gawain ng Diyos sa tulong ng Panginoon. So hindi po natatapos mga kapatid doon. Napakabigat po ng responsibilidad. Ito po ay mabigat. Tapos meron pong mga pagkakataon, ito po narinig ko po ito sa ating pastor. Napakahirap po sa isang namumuno sa iglesia na ikaw yung nagpapakahirap na nagdadala ng burden o kabigatan ng lahat. Pasan mo sa iyong likuran ang lahat. Isa pong lalong nagiging kabigatan ng isang leader sa simbahan ang isang miyembro na pasaway. Nakuha ninyo? Kapag meron pong miyembro sa loob ng iglesia na kung saan po ay pasaway, hindi nakikiisa, hindi po mga kapatid makitaan, no, na siya po mga kapatid ay nagmamahal sa gawain. Napakahirap po niyan mga kapatid. At ang sabi po ng ating pastor, isa po yung pasakit sa isang leader. Nakuha ninyo? Gayon din sa magulang. Nagpalaki ka ng iyong anak, tapos ang iyong anak ay suwail. Isa po yung pasakit sa nanay at tatay. Laging laman ng barangay. Laging pinapabarangay. Pinapatawag ka bilang ama. Alam niyo, minsan ang nanay at tatay napupulo din eh. Ay, bahala na yan, ikulong nyo na lang yan. Hindi naman yan hindi nang nagtitino yan. Hayaan nyo na yan. Wala na akong pakialam dyan. Nauubos ang magulang dahil sa sobrang bigat ng kanyang pasanin sa kanyang pasaway na anak. Ganon din po mga kapatid. Huwag natin hayaan maging pasanin po tayo sa ating mga magulang. Pasanin po tayo mga kapatid sa lipunan ng ating mayor o ng ating barangay captain. Pasanin po tayo mga kapatid lalo na sa iglesia. Okay? Dahil may problema po ang lahat ng mga tagapamuno personal. Tapos pag may pasaway, lalong padagdag ng pasanin mga kapatid. Ngayon po, mga kapatid sa ating pagpapatuloy, number 3. Burden as a call to compassion and support. Burden as a call of compassion and support. Ang pasanin daw po mga kapatid, ay isa pong tawag. Okay? Tawag po yan mga kapatid para magkaroon ng awa at suporta sa isang taong may pasanin. Kuha natin. Tingnan niyo po ito ha. Meron pong, ito realidad ha, meron pong talagang Kristiyano na kung saan kapag mayroon pong kapatid na nangangailangan, siyempre, natural po na ang leader ay tatawag po sa mga kapatid sa pananampalataya. Tulungan natin si ganito. Kasi nabahaan sila, halimbawa nasunugan sila, etc. Tulungan natin sila. So magkaroon po tayo ng ambagan.
hindi po nawawala sa iglesia na meron po talagang taong walang pakialam. Totoo yan, mga kapatid. Yung nag-aambagan na lahat, buong puso, binibigay nila dahil gusto nilang sumunod sa Panginoon eh. So makasunod tayo natin na magtulungan tayo ng pasanin eh. May pasanin ng isang kapatid na sunugan, wala siyang magamit na damit, wala siyang makain, nagtutulungan. Pero meron talaga, mga kapatid, na kapatid sa pananampalataya, na kung saan nag-ambagan na lahat, wala pa rin pakialam. Ngayon, isipin natin, kung kayo po o ikaw ay nakakaramdam na parang ikaw ang tinatamaan ng salita ng Diyos, baka may kailangan tayong baguhin. Kasi dadating po ang panahon, mangangailangan ka rin. Paano kung dumating ang panahon na kailangan ka na puno din ang kapatid sa'yo? Ang sabi ng Biblia, ang gusto mong gawin sa'yo, gawin mo sa iba. Yun ang sabi ng Bible. So kung gusto mong gawin sa'yo isang bagay, gawin mo muna sa iba. So may nangangailangan, tumulong ka para sa oras na ikaw ay nangangailangan, tutulungan ka rin ng mga kapatid. Nakuha natin? Kasi kung sobrang damot natin, mga kapatid, pagdating sa pangangailangan sa pagtulong sa gawain, dadating ang panahon, mamarkahan ka ng ibang kapatid eh. At dadating ang panahon, baka questionin mo rin ang iglesia at ang Panginoon. Akala ko ba, ang simbahan ay para magtulungan? Bakit ako hindi ako nakaka-receive ng tulong? Isipin mo muna, baka yung mga panahon na kailangan ng tulong, tinatawag ka. Sabi nga eh, burden is a calling to compassion. Hindi ka nakaramdam ng awa. At ngayon na kailangan ka, markado ka ng ibang kapatid, hindi ka tinulungan. Ngayon, sino may kasalanan? Hindi dahil sila gumaganti, kundi dahil ipinaramdam mo sa kanila na wala silang halaga sa iyo nung panahon na nangangailangan sila. Nakuha ninyo, mga kapatid? So, kailangan po natin magtulungan. Hindi po pwede, mga kapatid, na tayo po ay makasarili na gusto natin tayo lamang po ang tinutulungan. It is a call of compassion and support. Kailangan po natin magsuportahan. May kapatid, lumalaban ng patas. Nagdala ng damit o kung ano man. Brother, bili kayo sa akin damit. Pero wag naman sa loob ng templo, kahit doon naman lang. Tulungan nyo kami. Kasi naman manghingi po ako sa inyo. Dumidiskarte lang po. Suportahan. Hindi yung hindi ka lang bumili. Ano ba yan? Mga luma naman yung binibenta. Ikaw pa, ang naghihina. Kayo kapatid. So wag po sana tayong maging ganon, mga kapatid. So, ang Galatians chapter 6 verse 2, hinihikayat po tayo niyan na mga Kristiyano na pasanin ang mga pasanin ng isa't isa na nakakatupad po tayo sa utos ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po ito po, 4 na halimbawa ng burden according in the Bible. Okay? 4 na halimbawa, mga kapatid. O mga halimbawa, okay? Darako tayo sa mga halimbawa ng mga burden sa Bible. Ang sabi po sa Matthew chapter 11 verse 28. Pwede bang basahin natin ang nakamay? 11:28, mga kapatid. Matthew 11:28 hanggang 30. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpahingahin. Verse 29, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusubukan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Verse 30, sapagkat malambot ang aking pamato at magaan ang aking pasad. Okay. Baybayin po natin ito, mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. Napakabilis lang po ito. Hindi po tayo pwedeng magbintis. No? Bawat detalye ay huhukayin natin kung ano po ibig sabihin ng ating Panginoon. Basahin muna natin ang 28. Ulitin natin, Brother Louie. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking pagpapahingahin. Okay. Ang Panginoong Jesucristo ay nagtuturo sa atin. Siya po ay nag-iimbita sa atin. Lumapit kayo sa akin. Sino po yung pinapalapit niya? Kayong napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Tama?
At anong sabi niya? Anong isusukli niya? Kayo'y aking pagpapahingahin. Ngayon mga kapatid, lahat po ba sa atin ay may mga pasanin ngayon? Lahat tayo may pasanin. Kahit ang hindi mananampalataya may pasanin. Iniimbitahan tayo ngayon ng Diyos, lumapit daw tayo sa Kanya. At dalhin natin sa Kanya ang ating mga pasanin. No? Ngayon po, sa sumunod po na talata, Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. okay. Mga kapatid, alam niyo po ba yung pamato? Nakakita na po ba kayo ng pamato? Okay? Hindi ito yung pamato, may stand po eh. Ako po ay i-visualize po sa inyo. Yung pamatok po, sinusuot po yun sa hayop. No? Sinusuot po yun sa hayop. Halimbawa po, 2 baka o 2 kalabaw. 2 po sila. Tapos may hinihila po sila. Minsan yung araro. Nakakita kayo yan? Para kahila po nila. So hindi po pwede mga kapatid na pagdating sa pamatok, kawang nasa kaliwa, aso ang nasa kanan. Hindi po balanse ang energy o ang lakas. Ang mangyayari, magiging pasanin panalo ng cow ang aso. Dagdag lang sa bigat. So kailangan po parehas. Okay? Parehas po. Ngayon po, ang sabi ng Biblia, basahin ulit natin, brother. Pasanin ninyo ang aking pamato. Okay. Pasanin ninyo ang aking pamatok. So ang Panginoon mga kapatid, may pamatok siya. Okay? Nandirito siya. Ang sabi, Brother Emat, pwede ko na sa kabila. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Okay. Anong sabi sunod? At mag-aral kayo sa akin. Okay. Mag-aral kayo sa akin. Ngayon po, itong pamatok pong ito mga kapatid, hindi mo to pwedeng pasanin kung ayaw mong magpa-under. Nakuha ninyo? Ito po ay nagsisimbolika, mga kapatid, ng kalooban ng Diyos. Ngayon kung sabi yan, pasanin ninyo ang aking pamatok. So pinasan ni Brother Emat. So willing siya to submit. Nakuha ninyo? Willing siya to submit. Kasi merong hihilain. Nakuha ninyo? May hihilain po. Okay? Sige, Brother Emat. Ubo ka. Okay mga kapatid. Nung wala pa tayong Diyos sa buhay, lahat tayo may kargang bigat. Problema sa asawa, problema sa utang, lahat yun mga kapatid, kinakarga mo lang mag-isa. Wala ka pang Diyos, hindi ka pa marunong manalangin nun. Okay? Ang dami mong problema, gusto mo na nga minsan tapusin ang buhay mo eh. Pero nung marinig mo ang salita ng Panginoon Jesucristo, lumapit kayo sa atin, kayong napapagalat na bibigatan. Uy, bigat na ako eh. So meron palang nag-iimbita. Anong sabi? Pasanin niyo ang aking pamatok. Biruin mo hinihila mo ang bigat, mag-isa ka lang. Pero nung merong Diyos na nag-iimbita na kunin ninyo ang aking pamatok, okay? Pasanin ninyo, okay? Sa pagpasan nyo yan mga kapatid, sige basahin natin ulit Brother Louie. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at magpapakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Okay, napansin ninyo? Masusumpungan nyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kaya nga mapansin ninyo yung mga testimony mula nung nakilala ko ang Panginoon, lahat ng bigat ko gumaang. Yung sama ng loob ko natanggal. Yung galit ko sa nanay ko, yung tatay ko, natutunan ko na magpatawad, gumaang. Bakit? Kasi nagpa-under ka, under subjection ka sa will ng Diyos. Na ang isa sa kanyang utos ay magpatawad ka. Lalo na kung mahalin mo pa ang iyong magulang. Okay? Ngayon po, sabi niya, ako ay maamo. Tama? Sinabi? Ako ay maamo at mapagpakumbabang puso. Mapagpakumbabang puso. Sumunod. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Okay. Lahat po ba kayo, lahat po ba tayo mga kapatid, ay nakaranas na ng Diyos, nakaranas po ba sa ating buhay na napahinga kayo? Lahat po ba ay nakaranas na ngayon ay nakapahinga kayo sa Panginoon? Amen. Okay? Titignan natin kung talagang totoo yan. Sumunod na talata. Verse 30,
sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasay. Okay. Malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Mga kapatid, pakinggan niyo pong maigi. May pamatok na isasabit sa iyo kung kukunin mo. Tama? Kunin ninyo eh. Pero, may binanggit ang Panginoong Hesus na isang bahagi ng burden. Ito po yung pasan. May pasan pa po na binanggit dyan. Malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. So ngayon mga kapatid, alamin natin, ano po ba ang pasan? Pero bago natin maintindihan at matuklasin kung ano po ang pasan na tinutukoy ng Panginoon. Alam niyo po ba sa panahon po ni Matthew, na sinulat kasi yan sa panahon po na yan, way back 2,000 years ago, alam niyo po bang hirap na hirap ang tao pagdating po sa mga religion? Nakuha niyo? Basahin po natin ang Luke chapter 11 verse 46. At sinabi niya, sa aba rin naman yung mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inyong ipinapapasan sa mga tao ang mga pasang mahihirap dalhin, at hindi man lang ninyo hinihipo ng isa sa inyong mga daliri ang mga pasan. Okay. Nakita nyo? May isa pong pasan na tinutukoy mga kapatid, itong mga tagapagtanggol ng kautusan. Tama nga, Brother Louie, tagapagtanggol ng kautusan. Itong mga tagapagtanggol ng kautusan na ito mga kapatid, sila po ay palagi nagbibigay ng pasanin sa mga tao patungkol sa mga bagay na hindi naman talaga ganun kakailangan. Halimbawa po, yung Luke chapter 11 verse 46, sabi dito, this verse criticizes the lawyers for imposing heavy rules and regulations on others while not even trying to help ease the burden themselves. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng mga utos, panuntunan sa mga tao, religion po pinag-uusapan niyan ha, na sila nga hindi nga nila ginagalaw kahit ang kanilang daliri para makibuhat sa pasanin. Ngayon po, sabi dito, this refers to the numerous and often unnecessary rules and regulations imposed by the religious leaders which made life difficult for ordinary people. These burdens were often beyond what people could reasonably carry, both physical and spiritual. Ibig sabihin mga kapatid, may mga religious leaders that time, mga kapatid, na nagpapasan sila ng napakaraming mga panuntunan, no? At mga regulasyon. Ini-impose nila yan, mga kapatid, sa mga tao doon sa mga religion, mga kapatid, na kung saan ay napakahirap na para sa taong pasanin. Nakuha niyo? Napakahirap na para sa isang tao na pasanin at sundin. Nakuha niyo mga kapatid? Sumunod po. These burdens were often beyond what people could reasonably carry. Hindi na po basta-basta ang kabigatan na ipinapasan, na hindi na po basta-basta mabubuhat pa ng tao. Ang daming ini-impose mga kapatid, both physically and spiritually. Hanggang ngayon, meron pa rin. Religion, ang dami. Yung mga hindi inutos ni Kristo, iuutos sa miyembro. Na kung minsan mga kapatid, pag hindi nagagawa ng miyembro, ano pong nangyayari? Nakakaramdam po sila ng guilt. Na kapag hindi nila yun ginawa, may impyerno lang din pala ako. Ang dami kong ginawa sa Panginoon, may impyerno lang din pala ako. Isa pong halimbawa. Kapag ikaw ay hindi nagbigay na ikapo, may impyerno ka. Wala pong talata sa Biblia na nagsasabi na kapag hindi ka nagbigay ng ikapo, ay may impyerno ka. Wala ni single verse. Pero it is imposed, mga kapatid, na kung saan, dahil may mga tinuturong galon, sinaksakan din na kapag di ka nagbigay, may impyerno ka. Hindi ka maliligtas. Sayang ang bautismo mo, sayang etc. Lahat ng ginawa mo. So ngayon ang tao, nahihirapan dahil meron siyang mabigat na pasanin sa pamilya para mabuhay sila, kailangan pang bawasan. Para may bigat. So kapag hindi naibigay, may impyerno sila. Hirap na hirap ang tao. Pero hindi po ko nagsasabi mga kapatid, para wag natin i-honor ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating ikapo. Ako po ay nagbibigay po sa inyo ng halimbawa ng mga ganit na pastor na kung saan hirap na ng membro, papasunurin talaga nila.
sa sarili nilang kapangyarihan. Ang pagbibigay ng ikapo ay pusang loob. Kung ikaw ay sumasampalataya, ikaw yun. Pero kung hindi ka sumasampalataya, yung benefits ng kawalan ng pananampalataya sa ikapo, ikaw din. Ikaw din ang mag-aani nun. Pero yung mga taong sumampalataya sa pananampalataya, hindi babali ang Diyos sa kanyang katapatan kung paano pinagpala ang mga unang tao. Mga kapatid, gaya po ni Abraham, ni Jacob, mga kapatid, sila po ay nagbigay ng ikapo, pinagpala sila ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, marami pa. Sobrang dami. Pag hindi ka pinabinyagan ng bata, mapupunta sa limbo. Pag namatay ang bata, hindi mapupunta sa langit. Ngayon, kung ka, wala kang pera, uutangan mo para lang may pabinyag mo ngayong anak na hindi naman inutos ng Panginoon. Tingnan niyo mga kapatid, ito po ang isa sa mga halimbawa ng mga religion, mga kapatid, na nag-i-impose ng mga batas, nag-i-impose ng panuntunan at utos daw ika ng Panginoon na sa kanila lang galing. Diba? Minsan ang Panginoong Hesus ay nagsabi na utos ng tao ang sinusunod, mas sinusunod ng tao ang utos ng tao kaysa sa utos ng Diyos. Nakuha niya, mga kapatid? At yun po, sa panahon na ito, nakita ng Panginoong Hesus ang hirap ng tao makasunod sa kalooban ng Panginoon dahil sa mga lawyers na ito, mga kapatid, ng mga tagapagtanggol ng kautusan, na sila nga, yung inuutos nila, hindi nga nila kayang i-ano ng kanilang mga daliri, hindi nga nila magawa. So ngayon, ano po ang imbitasyon ng Panginoon? Lumapit kayo sa akin, kayong nahihirapan na. Ito po ang bakit dapat yung tandaan? That time, hirap na silang sumunod dahil sa mga tuntunin na ini-impose ng mga religious leader. Ay sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Hirap na kayo. Pagal na kayo sa mga kautusan na hindi inutos ng Diyos. Lumapit kayo at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok kasi magaang ito. Yung kalooban ng Diyos, pag nagpasubmit ka mga kapatid, mas magaan. Yung tao mga kapatid, may sarili siyang kalooban. Binibigyan ka ng gift na hindi naman gano'n ang gusto mangyari ng Panginoon. Kaya nga pasanin mo na lang. At pag ikaw po ay nagpaakbay doon, yan po ay pagpapasubmit sa will ng Diyos. Malambot ang aking pamatok. Ngayon po mga kapatid, meron pong sinabi ang Panginoon, magaang ang aking pasan. Yung pasan, mga kapatid, na sinasabi niya, kayong nabibigat ang lupa sa inyong pasanin. Kabigatan po kasi nila, that time, na ang daming ini-impose na utos, nahihirapan na silang sumunod. Okay? Ngayon po, ang sabi ng Panginoon, magaan ang aking pasan. Ano po ba ang pasan? 1 John chapter 5, verse 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Nakita niyo mga kapatid? Ang pasan na tinutukoy ng Panginoon ay ang kanyang mga utos. Hindi mabigat ang kanyang ipinag-uutos gaya ng ipinag-uutos ng mga tagapagtanggol ng kautusan. Nakuha ninyo? Hindi mabigat. So kaya sinasabi, magpa-under subjection kayo sa pamamagitan ng pagkuha ng pamatok, sapagkat yung aking bigat o yung burden mas magaan kaysa sa ibinibigay sa inyong bigat ng mga religious leaders. Nakuha ninyo mga kapatid? Yan po mga kapatid. Subalit sa ating panahon mga kapatid, hindi naman na po ganun kabigat. Kasi may kalayaan ka eh. Gawin mo o hindi, nasa sayo. Pero ngayon po sa modernong ating panahon, hindi lamang po mga kautusan na panuntunan sa mga simbahan ang kabigatan ng tao. Personally mga kapatid, minsan pamilya niya, no, anak niya, asawa niya, trabaho niya, lahat po na nagpapahirap sa isip mo, tumutorture sa isip mo, sa puso mo, mga tao, mga kapatid na kung saan ay nagiging dahilan kung bakit hindi ka makatulog, no? Nasaktan ka, sinaktan ka nila, etc. Lahat po yan ay uri ng kabigatan. Number 2,
Sa Psalms chapter 55 verse 22, Brother Louie, pakibasa. 22. Praise the Lord. Ilagay mo ang inyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Okay, nabasa niya mga kapatid. Hindi pa man nagsasalita ang Panginoon sa Matthew. Sinabi na po yan sa aklat ng awit, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon. Amen. Nakuha nyo? Ilagay nyo ang inyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Pag sinabing makilos, mauga ka ng mga pasanin mo, ng mga problema mo. Hindi niya hayaan dyan mga kapatid, balugmok nga. Nakuha niya mga kapatid? Nakuha po ba natin? Ilagay natin ang ating pasan sa Panginoon. Number 3, Numbers chapter 11 verse 11 hanggang 17. Itinanong ni Moises kay Yahweh, bakit ninyo ako ginaganito? Anong ikinagagalit ninyo sa akin? Bakit ninyo ako binigyan ng ganitong kabigat na pasanin? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Aalagaan ko ba sila tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang makarating kami sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Verse 13, ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganitong karaming tao? 14, hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakabigat ng pasaning ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pang mamatay na ako ngayon din kaysa maghihirap ng matagal. Verse 16, dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng 70 matatandang pinuno sa Israel, inyong mga kinikilala ng kanilang lipi, at isama mo sa tod ng tipanan. 17, pagdating niyo roon, bababa ako at makikipag-usap sa iyo. Babahagian ko sila ng espiritong ibinigay ko sa iyo upang makatulong mo sila. Okay. Yung Numbers chapter 11 verse 11 hanggang 17, mga kapatid, nangyari po yan sa mga panahon na kung saan ang Israel ay muling nagreklamo, dumaing kay Moises. Bakit? Dahil that time, mga kapatid, kumakain po sila ng mana, yung tinapay, no? Mana from heaven, mga kapatid. Paulit-ulit, nagreklamo na sila, mga kapatid, kay Moises. Na, kumbaga, lagi na lang ito, gusto namin makakain ng karne, etc. Dumadaing sila. At ito po mga kapatid, ang mga daing na ito ay dumating sa point na na-burnout mga kapatid si Moises. Hindi niya kinaya ang bigat. Sabi niya, ang bigat ng pasaning ito. Bakit mga kapatid? Napakadami ng kanyang nililid na tao. At kadalasan matigas ang ulo. Ngayon po mga kapatid, ano ang sabi niya? Maigi pa, mamatay na lang ako. Diba? Mas hinihiling niya pa sa Diyos na patayin na lang siya ng Panginoon dahil sa tindi ng kabigatan na dala-dala niya. Hindi lang basta kabigatan, kundi yung bigat na kung saan yung mga daing ng tao, lahat ng kabigatan na yun napupunta sa kanya. At hindi niya alam kung saan siya kukuha ng karne para ipakain doon sa Israel. Okay? Napakarami nila. Mauubos mga kapatid kahit ang kanilang mga hayop para pakainin ang mga tao. Subalit ang Panginoon mga kapatid, ipinamalas niya ang kanyang kadakilaan. Ano pong ginawa ng Panginoon? Nag-utos siya. Ano sabi? Ilang tao kailangan niya? Pumili ka ng? Ano sabi? 70 matatandang. 70 matatanda. Okay? Na namumuno. Ngayon po mga kapatid, ang sabi, bibigyan sila ng espiritong gaya ng kay Moises. Ano yun? Spirit tulid. Nakuha ninyo? Tulid. Ngayon po mga kapatid, ang Panginoon nag-grant ng kanilang kahilingan. Nagpadala siya ng sandamukan ng mga pugo.
Mga kapatid, nagpaihip siya ng hangin. Tangay-tangay ang napakaraming pugo. If I'm not mistaken, 30 days, mga kapatid. 30 days na nagkaroon ng pugo doon sa kanila. At ang sabi pa nga dyan ng Biblia, hanggang lumabas sa ilong nila. Hanggang magsawa sila. Dahil nagalit po ang Diyos. Dahil nagreklamo ang bansang Israel. Dahil daw puro na lang daw tinapay. O binigyan sila hanggang lumabas sa ilong ninyo. Ngayon po mga kapatid, ano po ang tinuturo sa atin? Even si Moises, na isang great leader, na nag-lead ng napakaraming tao, mga kapatid, na burnout. Saan sitwasyon? Sa reklamo. Yan po ang problema at pumapatay sa apoy ng isang leader, mga kapatid, kapag ang mga membro, mga kapatid, ay panay reklamo. Kung si Moises, na great leader ng Israel na burnout, mga kapatid, at iniibig niya na lang na siya'y mamatay dahil sa napakabigat ng mga pasanin na ito, na paulit-ulit na reklamo, mga kapatid, hindi siya makausad, hinihingi na ng kamatayan sa Panginoon. Ngunit ang Diyos ay mayroong habag. Umili ka ng 70 tao. Nakasama mo magre-lead. Nasolusyonan. Ngunit nagalit ang Diyos. Although na siya po, mga kapatid, kung sa salita pa ng tao, nagpaulan, sabihin natin ganon, salitang sanlibutan, nagpaulan ng pugo. Mga kapatid, nagsawak talaga sila. Okay? Ngayon po, mga kapatid, iwasan natin ang pagrereklamo. Yan ang ayaw ng Diyos at nagagalit siya. Nakuha ninyo, mga kapatid? Pag ikaw po ay may pasan-pasan na kabigatan, gutom man yan, kawalan ng trabaho, kawalan ng, alam niyo yun, sa sarili ninyo, may mga bigat kayong dinadala. Bigat sa utang. Wag niyong ibubuka ang bibig ninyo at marinig kayo ng Diyos na nagre-reklamo kayo. Wag. Kundi, manampalataya kayo sa Diyos na ang Diyos ay magbibigay ng tulong sa bawat isa sa atin. Nakuha natin, mga kapatid. Sumunod po. Ika-4. Exodus chapter 17 verse 10 hanggang 12. Gayon ginawa ni Joshua, gaya ng sinabi ni Moises sa kanya, at lumaban kay Amalek. At si Moises, si Aaron at si Hur ay sumampa sa taluktok ng burol. Verse 11. At nangyari, pagka itinataas ni Moises ang kanyang kamay, ay nananaig ang Israel. At pagka kanyang ibinababa ang kanyang kamay, ay nananaig si Amalek. Verse 12. Natapat ang mga kamay ni Moses ay nangalay. At sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. At inalalayan ni Aaron at ni Hur ang kanyang mga kamay, ang isa-isa isang dako at ang isa-isa kabilang dako. At ang kanyang mga kamay ay nalagi sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Okay. Ito po yung story of war against Amalek. Okay? Sasalarawan po natin, mga kapatid. Sa digmaan po na yan, ang sabi, kapag itinataas ni Moises ang kanyang tungkod, nananalo po ang Israel sa gera. Subalit dahil matanda po si Moises, mga kapatid, matanda po siya, napansin po nila na kapag siyempre nangangalay si Moises na ibababa niya, nakikita nila na natatalo ang Israel. So ano po nangyari, mga kapatid, nang ito'y makita ni Aaron at ni Hur, ano po ang ginawa po nila? Inalalayan po si Moises, kumuha po sila ng bato, at kapwa humawak po, inalalayan po nila si Moises, na minsan na burnout, mga kapatid, na gusto na lang mamatay. Okay? Inalalayan po nila, habang nakataas si Moises, inalalayan po nila sa kaliwa at saka sa kanan. At nung inalalayan po nila, ano po nangyari, mga kapatid? Nanalo po sila sa digmaan. Ano po ang punto, mga kapatid? Spiritual na bagay na gusto kong ipabukas sa atin, mga kapatid. Tatandaan niyo po, walang leadership na nagtatagumpay sa isang tao lang. Kapag leader po sa simbahan, mga kapatid, o sa leader, mga kapatid, spiritually, mabigat po na responsibilidad yan, at isa po yan sa itinuro kanina,
na ang burden ay isang uri ng responsibility. Okay? Hindi po magtatagumpay ang Israel dahil lang kay Moises, kundi dahil mayroon pong tumulong sa kanya na maitaas po ang tungkod. So ang laban po ng Israel ay hindi po laban ng isang tao lamang, kundi laban ng isang nasyon. Nakuha natin mga kapatid, spiritually sa atin. Sa atin po, sa church, sa mga churches po natin. Bantayan niyo po, kapag ang church po ay ginigera ng dyablo, pakinggan po ninyo, mga kapatid, sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, tayo nakikipaglaban sa Espiritu, hindi po sa laman. Kapag ang isang church ay ginugulo, mga kapatid, ng dyablo, tandaan nyo may gerang nagaganap. Kapag ka nagkakaroon ng problema sa loob ng simbahan, may gerang nagaganap spiritually, mga kapatid. At hindi po nakakatulong ang reklamo sa inyong leader. Hindi po nakakatulong, mga kapatid, ang mag-back out sa inyong leader. Dahil kung pag-uusapan natin ng Biblia, nung nakikita ng mga Israelita na natatalo sila, kung tutusin, pwede na mag-back out ang iba. Pero hindi nila ginawa. Nakiisa sila sa pakikidigma hanggang sila po ay manalo. So kapag nililiglig po ng pagsubok ang isang simbahan, ibig sabihin mayroong problema, mayroong gera. At huwag niyong isisisi sa isang tao. Huwag niyong isisisi sa inyong leader o sa inyong pastor na dahil kasi sa kanya, ganito ganyan. Mga kapatid, nangangalay din ang inyong mga leader sa simbahan. Bakit nangangalay? Sa dami po ng reklamo. Ang problema po sa Israel ay hindi po nalalayo sa problema sa present natin, sa present day. Reklamo pa rin ang problema ng mga pastor, ng mga miyembro sa kanilang mga pastor, sa kanilang gawain. Ang init dito, ang dami mo nakikita ang mga mali. Hindi mo nakikita yung burden na binubuhat ng iyong leader, ng iyong pastor, na hindi po nakakatulong ang iyong pagrereklamo para manalo sa laban. Kapag feeling natin na parang bumabagsak ang church, ibig sabihin may nangangalay. Nakukuha ninyo? Sino dapat tulungan? Magtulungan po tayo sa pagdadala ng pasanin. Alam kong may mga pasanin kayo personal, pero iba po ang pasanin ng isang leader, mga kapatid, na nag-lead ng tao ng Diyos, ng mga anak ng Diyos. Iba po. Doble-doble po ang pasan na meron ng mga pastor. Hindi po gaya ninyo na minsan ang inyong mga pasanin lang ay pang-personal. Hindi ko po ina-underestimate ang mga kabigatan na meron kayo. Pero iba po, hawakan ninyo ang tungkod ng mga pastor nang malaman po ninyo kung gaano kabigat, kung gaano kahirap, mga kapatid, ang mag-lead ng isang tao, mga kapatid, na kung saan panay reklamo. Nakuha ninyo, mga kapatid? At huwag natin ipapamukha sa Diyos na kapag bumagsak ang simbahan dahil po agad sa leader. Mali, mga kapatid. Hindi po dahil laging ganun. Dahil nang iwan tayo sa oras ng laban. Yun po ang nangyayari, mga kapatid. Meron po tayong burden. Ipanalo ang laban. Makasurvive tayo hanggang dumating ang Diyos. Hanggat hindi po dumadating ang rapture, tuloy ang laban, mga kapatid. Amen. Hindi po ito panahon na kung saan, pag hindi mo gusto nangyayari sa simbahan, magrereklamo ka, isisisi mo sa leader mo. Pag hindi mo gusto ang nangyayari pamamalakad, isisisi mo sa leader mo. And then aalis ka, mga kapatid. Hindi siya nakakatulong. Bahagi po siya ng pagrereklamo na nagpapabigat, mga kapatid, sa pasan ng mga leader. At kailangan ng tao sa loob ng simbahan na nakakakita kung paano siya nakakatulong sa kanyang leader. Sino kaya sa atin ang may espiritu ni Aaron at espiritu ni Hur? Nakuha natin? Na nakita niya nahihirapan ang kanyang leader, tutulungan niya, imbis na i-criticize niya, imbis na ito po, mga kapatid, ay pagreklamuhan niya, pagkwento-kwentuhan niya, ba't hindi mo subukang itaas nang sa ganun hindi ka makabigat? Hindi po nakakatulong. Kaya,
pong ito mga kapatid, tatapusin ko po ito sa sitwasyon ito. Tatlong bahagi mga kapatid ng burden. Una, burden personal. Yung kabigatan mong personal, pang araw-araw, kakain ka, paano ka kakain, paano ka magtatrabaho, matanggal ka sa trabaho, yan mga pang personal eh. Yan po isang uri. Pangalawa pong burden mga kapatid, church burden. Ulitin ko po, church burden. Ibig sabihin, pang-iglesyang kabigatan na sinasabi, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. Okay? May taong nanghihina sa pananampalataya, tulungan natin. Dapat natin tulungan mga kapatid. At yung isa po mga kapatid, ay yung tinatawag burden of a leader. Burden of leader, mga kapatid. Hindi natin napansin. Buksan niyo ang inyong isip. Hindi nanalo ang Israel sa gera dahil sa malakas sila. Dahil malalaki ang katawan ng sundalo. Dahil matitibay ang kanilang mga sandata. Hindi. The victory behind of war is a leader na bumubuhat ng pasan. Amen. Hindi po mga kapatid, nagtagumpay ka sa buhay, alam mo, nag-backslide ka, nagtagumpay ka, hindi ka nagtagumpay dahil matalino ka. Dahil kahit nung umalis ka, there is a leader mga kapatid na nag-pray pa rin para sa iyo. Amen. Amen. Meron pa rin mga tao ng Diyos mga kapatid, na sa kabila ng katigasan ng iyong ulo, nagsasakripisyo, tinitiis yung burden na itabi para mapabuti ka. Hindi mo lang yan nakikita. Hindi mo nakikita ang mga panahon na nananalangin ang iyong leader kahit masama ang kanyang loob sa iyo. And then nung nakakaramdam ka na pinagpapala ka, ang iyong kaisipan, tama ang desisyon ko. Tama ang desisyon ko. Dahil kung mali, hindi dapat ako pinagpala ngayon. Pero ang hindi mo alam, kaya ka nagkaroon ng pagpapala, mayroong leader na araw-araw, gabi-gabi, umiiyak para sa iyo dahil sa mali ginawa mo. Nakuha ninyo mga kapatid? Napaka-multiple ng mga burden na dala-dala ng mga pastor. Mga kapatid, baka akala po ninyo, dala-dala niyo yung bigat ng mga pasaway, ng mga reklamador, dala-dala niyo yung mga kabigatan ng mga hindi nakikig-operate, mga walang malasakit, bit niya yun mga kapatid. Kahit na nagtatrabaho sa bit niya yun. Pero sa totoo lang, meron nang dapat eh. Mayroon siyang sapat na dahilan na bitawan ang burden at mamuhay na lang ng tahimik. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Kasi po yung burden na yun ang naging dahilan kung bakit siya lalong lumapit sa Diyos. Nakuha ninyo mga kapatid? Kaya minsan yung burden, huwag ninyong gawing negative thing. Huwag niyong tingnan bilang isang negative. Sometimes ang burden ay isang paraan ng Diyos para ma-realize mo sa iyong sarili na ikaw ay taong may kahinaan, na ikaw ay may taong hindi kayang gawin. At dahil sa burden na yun na hindi mo na kaya ang aral ng ating Panginoong Hesus, hali kayo, pasanin ninyo ang aking pamato at sabay tayong lalakad. Noon mga kapatid, mag-isa ka. Mag-isa kang nagbubuhat. Pero dahil may katuwang ka na mga kapatid, ang bigat, magaan na sa iyo. Bakit? Dalawa na kayo ni Kristo ang pumapasan. Praise the Lord. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya ako sabihin, bigat na ako. Ito yung kaibahan. Sa panahon ni Moises, kailangan niya ng pisikal na mga tao na bubuhat ng bigat. Pero sa atin, iba eh. The more kang nabibigatan, the more kang lumuhod. The more kang magpasailalim sa kalooban ng Diyos. At dalawa kayo mga kapatid, kakayanin mo pang bumangon kasi magaang. Magaang na. Amen. Magaang na ang bigat. Kaya sa oras pong ito mga kapatid, huwag po natin hayaan na anuman po ang mga kabigatan na meron tayo ay maging dahilan para po tayo sumuko sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Inuulit ko po, yes, meron po kayong personal na kabigatan. At meron pong kabigatan na para sa lahat na dapat ay nagtutulungan po tayo. Hindi po dapat tayo nagiging makasarili na nagsasabi na may problema din ako. Hindi ko na kayang tumulong. Mali mga kapatid.
tumulong ka. Kung moral support ibigay mo. Kung walang galon, meron kang tuhod para manalangin, para itulong, mga kapatid, sa inyong kapatid na nangangailangan. Amen. At ang isa pa, huwag niyong kakalimutan, every victory, mga kapatid, na inyong tinatamasa, there is a person, mga kapatid, na bumubuhat ng loob para lang mapabuti ang lahat. May nagbubuhat ng loob. At ang isang pinaka-the best leader, liban sa mga pastor sa kasalukuyan, ang ating Panginoon. Amen. Binuhat niya ang buong bigat, mga kapatid, ng mundo. Amen. Binuhat niya ang lahat, mga kapatid. Wala doon si Hur. Wala doon, mga kapatid, si Aaron. Ang nandoon, yung dalawa na kriminal din, mga kapatid, na kasama niya. Pero hindi sila nandoon para buhatin ang cross. Yung isa, nilibak pa siya, mga kapatid. Ininsulto pa siya. Pero yung isa, humingi ng awa. Panginoon, alalahanin niyo po ako sa oras na naroon na kayo, sabi ng Panginoon. Ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. Mga kapatid, binuhat na ng Panginoon ng lahat ng bigat. Ang bigat na binuhat ng Panginoong Yesus ay mas mabigat sa binuhat ni Moises. Amen. Praise the Lord. Kaya walang dahilan, mga kapatid, na sabihin mo, bigat na ako. Dahil kung ikukumpara kay Moises, mas mabigat ang kay Moises. Pero ano pa't nangyari, na ang bigat may katulad kay Moises, meron pa rin mas mabigat ang bigat ng pinasan ng Panginoong Yesus para po sa atin. Amen. Pinasan ng Panginoon ang bigat ng mundo. Pinasan niya para sa iyo. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, we will worship the Lord. Nawa ito'y hindi maging isang alamat na pangangaral na pagkatapos nito ay walang nagbago sa atin. Tayo po, mga kapatid, ay magbuhatan ng mga pasanin. Ano ba ang pasanin natin? Minsan ang hirap sa atin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Hirap na hirap ka na, hindi ka pa nagsasabi. Paano? Baka katulong sa iyo ang kapatid kung hindi ka nagsasabi. Okay? So sa oras pong ito, mga kapatid, we will worship the Lord. I-humble down po natin ang ating mga sarili. Magpasako po tayo sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos, ang sabi ng Biblia, magaan ang aking pasan. Let us all stand, mga kapatid. Let us worship the Lord.